Gulat nga ako sa naging desisyon nila at sa aking pananaw ay ito'y magiging problema para sa ARM ulit. Kaya naman siguro hindi matapos-tapos ang problema sa ARM. Hindi tayo nakakakita ng kapayapaan sa ARM dahil hindi natin sila binibigyan ng boses, hindi natin sila pinapabayaan na pamili ng kanilang liderato. Kung hindi inuutos-utusan lamang at inuutos-utusan lamang ng palasyo. Ganyan ang pagtrato sa mga ating mga kapatid na Muslim ay sa pagpapalagay ko, ito ay tuluyang gulo ang mangyayari sa ARM. Kaya sa aking pananaw, ang naging desisyon ng Supreme Court sa ngayon ay malaking pagbigo sa ating mga kapatid na Muslim sa Muslim Mindanao. Sir, irrational. I still believe it's unconstitutional, kaya hindi ako kaya nagulat ako, tapat ang aking paniniwala. Ang Region 1 tawag Region 1, ang Region 2 tawag Region 2 lamang. Ang ARM tawag Autonomous Region of Muslim Mindanao. Maliwanag na hindi kagaya na special ang ARM at mas autonomous kesa sa ibang region. Kaso, kung gagawin natin, kagaya ng lagi kong sinasabi, pumunta ngayon tayo sa Region 2, sabihin natin sa kanilang lahat, hindi na kayo pwedeng bumoto sa governor ninyo, sa mayor ninyo, sa regional governor ninyo, at kami lang ang mag-a-appoint, palagay ko walang papayag. Kung hindi ipapayag ng ibang Pilipino, bakit natin ipinipilit sa ating mga kapwa Pilipino na Muslim? Bakit sila ay dinidiktahan ng palasyo kung ang ibang Pilipino ay hindi papayag? Bakit sa mga Muslim lamang? Kaya nagkakagulo dyan dahil inuutos-utusan lang natin ang ating mga kapatid na Muslim at hindi natin binibigyan ng boses at binibigo natin ang kanilang mga nagiging pangarap para sa kanilang mga sarili nilang lugar. Well, if that's the case, then that is a very poor basis for making that kind of decision, because it is the constitutionality that's that question here, not whether or not that palace is pleased. Giving the president the power to appoint will give this political accountability. But of course, that's exactly what this is about. This is a political move for the Liberal Party to put in position their own people in preparation for 2030. Siguro naman maliwanag na maliwanag sa lahat ng tao na yan ang nangyayari dito.